Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca Diaguila. Ito po ang aking day 115 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang bakit ka dapat mag-fasting regularly? At ang topic natin yan ay fasting. Sabi po dito yung concept na fasting is not just skipping meals, it's choosing to feast on God instead. It's a spiritual discipline where we deny ourselves physical satisfaction so we can heighten our spiritual sensitivity. Biblically, fasting is often linked with moments of desperation, direction, and deep devotion. It's a way of saying, Lord, I need you more than anything. In fasting, we humble ourselves before God, turning out the noise so we can hear His voice more clearly. At ang topic po ngayon ay magtapang sa Nehemiah chapter 1 verse 4. When I heard these things, I sat down and wept. For some days, I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Ang marinig ko ang mga salitang ito ay ako'y umupo, umiyak at tumangis ng ilang araw, at ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. At ang teachings ko natin ngayon ay number 1. Fasting is a normal Christian discipline. Ito po. Sa mga Christian po, normal na po ito. Ang pagpa-fasting nila kasi isa po itong disiplina na nakiki-ano ka sa ating Panginoon na para sa deep connection mo rin ito. Nakatulong sa deep connection mo at the same time sinasamahan mo ang ating Panginoon. Number 2 po, fasting is spending a lot of time with God. Ito po. Diba? Para siyang break time natin. Break time parang lahat sa social media. Ganun sa lahat ng ginagawa natin pag nagpa-fasting tayo. Ibig sabihin na nakipag-communicate pa tayo lalo sa ating Panginoon. Mas dumadami pa yung time natin sa Kanya. Mas nakikipag-interact tayo sa Kanya. Kinakausap natin siya through prayer, through devotion, diba? Sa pagpunta natin sa mga church yun. Ayun yung way natin upang makausap siya at sa pagbabasa ng Biblia, sa pagbabasa ng mga salita niya. Number 3 po, fasting is aligning your heart with God. Yung pag-fasting po, ibig sabihin din ito, inaalin natin yung ating puso sa ating Panginoon. Kasi nga diba, ang puso, kung titingnan ng ating Panginoon, yun yung importante sa ating Panginoon. Yun yung tinitingnan niya yung ating puso. Application naman to, paano natin ito ma-apply sa ating buhay. Fast for your family, friends, and finances. Nag-fasting tayo para nakikiadala tayo sa ating pamilya, kaibigan, and sa finances rin po natin. Parang mas lumalim po yung connection din natin sa ating pamilya, sa kaibigan, and at the same time, mas napupunan na rin yung mga finances natin sa ating mga pangangailangan natin. Number 2 po, fast by skipping meals and social media. Ito po, yung nagpapasal rin, syempre, nag-skip tayo ng meals, diba? And syempre, social media break na rin yun. Diba, hindi na tayo parang puro cellphone lang yung hawak. Kundi, ibigyan natin yung time yun upang kausapin natin Panginoon, para makipag-reconnection tayo sa Kanya, upang i-connect ulit natin ang tempo sa Kanya at mas lumalim yung pagkakaunawa at pagkakaintindi natin sa Kanya, diba? Mas lalo para siya maintindihan at iintindi. Number 3 po, fast regularly or at least once a month. Ito po. Ito po talaga yung ideal na yung once a month siya. Na kasi ito pagiging disiplinado sa iyong sarili na kailangan mo rin ng fasting kahit once a month. Diba, hindi naman yung mahirap. Kailangan, diba? Kasi sa pagiging Kristiyano, kailangan disiplinado ka, kailangan meron kang ganito. Meron kang skipping meals na kahit once a month din. Para sa ganun tawag dito, ma-lessen mo yung pagkagawa mo sa ibang bagay, diba? Parang hindi na uubos lang dun yung oras mo, kundi mauubos yung oras mo sa pag-usap natin Panginoon at pag-usap mo sa Kanya
makipag-usap mo sa kanya at usap mo sa kanya at ano ka sa kanya, parang nag-open up ka sa ating Panginoon. Ngayon din naman po ang aking devotion ngayong araw. Saan po matutunan kayo? At huwag mo na kalimutan i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po sa ating lahat.